Maraming daan tungo sa pangarap, ngunit hindi lahat ay nakakasabay sa karera ng buhay. Gayunpaman, bawat takbang at bawat pagsubok ay natutulak sa atin upang makamit ang ating mga pangarap. Ang kanilang karanasan ay isang patunay na hindi lamang nasusukat sa bilis, kundi sa pagpupursige, kasipagan at determinasyon. Sa mundong puno ng kompetisyon, madalas nating makitang iba na nauuna. Ngunit ang tunay na mahalaga hindi kung sinong nauna, kundi kung paano mo hinuwag ang sarili mo sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Ang kanilang mga kwento ang nagpapatunay na bawat hakbang na iyong nilalakbay, gaano naman ito kalayo, ay patungo pa rin sa tagumpay kung ito'y nilalakad na may layunin at tatak. Sa bawat hakbang sa mundo ng edukasyon, may mga kwento ng mga estudyanteng tahimik na nakikibaka sa likod ng kanilang mga pangarap. Isang kwento ng mga irregular na estudyante na may kanya-kanyang dahilan at hamon, ngunit pare-pareho ang lakas ng loob na magpatuloy. Isa sa mga nakapanayam namin ay si Kuya Peter, isang third year na estudyante ng Bachelor of Science in Economics mula sa College of Management and Development Studies o SEMDS ng CBSU. Sa kabila ng kanyang tapang at dedikasyon, si Kuya Peter ay isa sa mga irregular na estudyante. Bakit nga ba siya naging irregular? Ayan, ako si Peter Paul from CEMBS at isa akong Bachelor's in Science in Economics. So ako ay a regular student, third year proper. Para po masimulan natin, pwede niyo po ba ibagi sa amin kung paano po kayo naging irregulars? Okay. So medyo mahaba-haba. Naging irregular student ako siguro first year pa lang, second sem. So meron kasi akong isang subject na hindi naman natin mawawari na naibagsak dahil sa ibang priorities. Kasi pag nasa college tayo, meron na tayong kalayaan pumili kung ano ba talaga ang priorities natin sa buhay. So, isa ako sa mga na-miss. So, nagkamali ako ng pinili at choices na ginawa. So, yun. Kaya bigla ako naging irregular student. Tapos until now, ay irregular student pa din ako. Nakikibaka ako at ginagawa yung makakaya to be a regular student. Pero kasi once na naging ereg ka na lang talaga. So, Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsubok, si Kuya Peter ay patuloy na lumalaban. Nais niyang patunayan sa sarili at sa mundo na hindi hadlang ang pagiging irregular upang magtagumpay. Ang bawat araw na dumaan, nagiging pagkakataon para mas lalo siyang magtulungan sa mga kasamahan at magsikap. sinasabi sa akin, pag naging irregular student ka, maaring patapon ka na or hindi ka na ipa-prioritize ng isang advisor mo or kaya ng instructor. Kaya medyo na-shock ako, nalungkot. Nawalan na rin ng pag-asa, syempre. Papasok na din dyan. Kasi hindi mo naman malalaman or hindi natin masasabi na maitutuloy ko pa ba to? What if lumipat na lang ako ng ibang school? Diba? What if lumipat na lang ako ng private school? Though wala kasi talaga kaming pera. So, kailangan ko magstay. So, ang ginawa ko ay pinagpatuloy ko kahit nakakatakot. Kahit hindi ko alam yung mangyayaring balakid as a irregular student. Kaya ayan, ganun ang ginakalulungkot ako talaga ng so much. Nakilala namin si Ate Rosalie, isang second-year student ng Hospitality Management. Isang batang babae na may malalim na pangarap, ngunit sa kabila ng lahat ng pagsubok, nagpapatuloy sa paglalakbay. Sa kanyang unang taon, nagsimula si Ate Rosalie ng may pag-asa. Ngunit tulad ng marami sa atin, dumating ang mga pagsubok na hindi niya inaasahan. Kasama ng mga hamon sa kalusugan at mga problema sa personal na buhay, ang mga kaaralin at takdang aralin ay naging higit na mabigat.
Ayun, magandang hapon po. Simulan na natin tong panayam natin sa pagpapakilala po muna. Okay, ako po si Rosalie Tatlonghari, currently studying at Cavite State University, taking course ng Bachelor of Science in Hospitality Management. Currently, I am second year student. Kung pwede niyo pong i-share kung paano po nagsimula yung pagiging irregular student niyo po. Naging ERG student po ako because of my pregnancy sa second child. Pero bago po yun, may isa na po akong anak bago po magpasok dito sa Cavite State. Ang nangyari po is, first sem, okay naman po. Tapos nalaman ko po na buntis po ako sa pangalawa kong bata. So I decided na ituloy yung pag-aaral since sabi ko nga, hindi naman mahirap. Pero nung pagdating ng second sem is, yun na, nagka-problema sa health ko, sa pagdadala ko sa bata, and then nag-decide po, nag-drop ako ng exercise. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, natutunan ni Ate Rosalie na mag-adjust. Sa bawat pag-ikot ng oras, natutunan niyang harapin ang mga hamon at makipaglaban para sa kanyang mga pangarap. First year po kayo nung nangyari po yan. Bale yung una niyo pong anak ay before college pa po siya. Yes. So, ayun naman po. Dahil nga po ron, ano po yung naging reaction niya nung nalaman niya magiging irregular student kaya na kailangan niyang tumigil po? Na-stress po ako, syempre, ano po kasi siya eh. Parang feeling ko pag naging areg ako, mas mahirap. Mas mahihirapan ako pa mag-take ng subject. May yung oras, paano ba, or paano ko i-handle yung oras ko sa bahay and sa school. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsubok, isang malalim na dahilan ang nagpatuloy kay Ate Rosalie. Ang kanyang paglalakbay, hindi lang bilang isang estudyante, ay nagbigay ng bagong pananaw sa kanya sa buhay. Sa bawat hakbang sa mundo ng edukasyon, may mga estudyanteng tahimik na nakikibaka para sa kanilang mga pangarap. Isa na rito si Hayes, isang 4th year BS Psychology student ng Cavite State University na aking nakapaniya. Sa kabila ng pagiging isang irregular student, patuloy niyang nilalabanan ang hamon ng buhay estudyante. I'm Hazel Arca, or Hayes for me. I'm a BS Psychology student for year. Naging irregular ako since nag-transfer ako dito ng second year. First year and second year ko, kinuha ko sa San Sebastian. College ko lang tapos Tinagute. Tapos nag-transfer ako dito for third year and fourth year. Unfortunately, yung program ng CBSU and University ay hindi nag-align. Since sa Basti kasi lahat ng GNED subjects namin, tinitake ko namin within first year and second year. Kaso dito, apparently ang mga GNED subjects dito like PE and stuff like that, tinitake siya from the whole academic year. Tapos, since hindi siya nagtugma, kailangan kong mag-take ng iba't ibang subject from different years. Kaya, hindi na ako naging regular student. So, Ate Hayes, nung naging irregular student po kayo, ano po yung naging initial reaction niyo po? Very surprised. Kasi yung dati kasing namin school, sobrang maliit lang yung yung number ng students, number ng mga... Na-surprise din ako sa study load kasi during my first year and second year, every month nagpapalit kami ng subjects, so very overload. Nung pagdating ko dito, since irregular students, kami yung set ng subjects namin. Tapos, after nun, nagulat ko yung program head dito sa CBSU kasi baka daw, hindi daw kayanin. It's nagulat ako kasi sabi ko, yun yung normal load namin sa base. So, ayun, nakagulat ako. Yun yung reaction. Aminado si Hayes na mahirap ang simula. Nagulat siya. Mas mabigat daw ang workload doon. At bilang irregular student, siya pa ang nag-aayos ng sarili niyang schedule. Aniya, isa rin sa pinakamahirap para sa kanya ay ang pakikisalamuha sa iba't ibang klase ng estudyante mula sa iba't ibang sections. Ngunit habang tumatagal, natutunan niyang mag-adjust. Ngayon, mas magaan na raw ang kanyang schedule kumpara sa regular students.
Tas, yun. So, next naman po, mag-move naman po tayo sa ano. Like, since fourth year na po kayo, ano po yung mga natutunan nyo as an irregular student po? To keep going with the flow, I think. Kasi, paano ba to? May mga subjects kasi ako na kunyari. Basta na wait. May mga subjects ako na 4 hours yung agwat. So, I really hindi naman ako makauwi kasi yung bahay ko, 2 hours away dito. Kaya, dito nagtatambay ako dito. So, literally na-go with the flow lang. I think, yung masasabi ko natutunan. Sa kabila ng lahat ng hamon, determinado si Hayes na makapagtapos, kumuha ng board exam at ipagpatuloy ang master's degree. Since marami rin pong mga irregular students around the university, pati na rin po sa iba, meron po ba kayong maibibigay na like advice po sa mga irregular students po? It's gonna be hard, but you'll make it. Yun siguro. Sa bawat hakbang ng kanilang paglalakbay, ipinakita nila ang tunay na diwa ng tapang at tiyaga. Ang bawat isa sa kanila ay may sariling laban. May mga sugat na hindi nakikita ng iba. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi sila tumigil. Ang pagiging irregular ay hindi isang hadlang, kundi isang paalala na ang landas patungo sa tagumpay ay hindi palaging tuwid. Ang mga kwentong ito ay mga patunay na sa bawat pagsubok, may mga pagkakataon upang magsimulang muli, magbago at magsikap para sa mas magandang bukas. Sa kabila ng mga kalungkutan at pagdududa, natutunan nilang yakapin ang kanilang mga pangarap. Ang bawat hakbang, bawat pagkatalo at bawat tagumpay ay bahagi ng kanilang kwento. At sa bawat araw, nagiging mas malapit sila sa kanilang mga layunin. Kaya't para sa bawat estudyanteng naglalakbay sa parehong landas, tandaan, ang pagpapakatatag at ang patuloy na pagsusumikap ay walang katumbas na halaga. Sa bawat hirap, may lakas. Sa bawat pagkatalo, may bagong simula. Sa bawat pangarap, may lakas na nagsusulong sa atin patungo sa tagumpay. Walang limitasyon sa tapang lumalaban. Ang tunay na tagumpay ay nasa puso ng bawat estudyanteng matyagang lumalaban at nagsusumikap. Sa kabila ng lahat ng hamon, sila ay nagpapatuloy. Handang magsimula muli, handang magsikap para sa mas magandang bukas. Sa hindi inaasahan pagtatagpo ng mga mundo, may minsan lang na nandugtong tama